Ano nga ba talaga ang citizen's arrest na iyan? Iyan ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Ayan, attorney, kailan ba pwede gawin ang citizen's arrest? Alam mo, Grace, no, sa natural o sa pangkaraniwan, hindi ka pwede mag-aresto ng isang tao kung walang warrant of arrest na inisyo ng judge. Yan ang patakaran. Yes. Kaya lang sinasabi ng batas natin, may mga urgent situations na pwede kang mag-aresto kahit na walang arrest warrant. Tatlo yan. Una, yung krimen nangyayari sa harapan mo, mismo, nandyan na, nakikita mo na. Pangalawa, nangyari pa lamang at hinahabol mo. May nagsumbong sa'yo, nagkapangyari pa lang, hinahabol mo. At pangatlo, yung mga takas bilanggo. Yan, pwede mong hulihin yan kahit walang warrant of arrest. Diyan lang sa tatlong yan, pwede kang mag-citizen's arrest. Napakadelikado po ng citizen's arrest, lalo na sa atin dahil hindi mo po alam kung armado ang isang suspect, hindi po ba? Oo. So, sa ganitong sitwasyon, pwede po bang masaktan ng isang citizen's arrest or yung citizen na nag-arrest pala, Oo. ang yung suspect na lumalaban? Oo. Alam mo, kung mag-citizen's arrest ka, dapat wise ka rin. Di ba? Wise, smart, at saka practical. Kung nakita mo, may submachine gun yung arrestuin. Illegal possession ng firearm. Ito sa'yo. Huwag mo nang uhulihin, di ba? Dapat ano ka rin, maingat ka rin. Pero, basta't ang isang tao ay gumawa ng krimen, at iyon nga, medyo siya ay nagpupumiglas o nagsasangga sa pamamagitan ng violence na mahuli. Oo naman, pwede kang gumamit, Grace, ng reasonable force. Hindi yung labis-labis na karahasan. Pwede naman, basta't reasonable lang. At pagkatapos mong hulihin ng isang tao, itong gagawin mo. Let's say nakita mo isang tao, nasa harapan mo, nagtutulak ng droga, let's say maliliit lang, mga marijuana. Lalapitan mo at itong sasabihin mo, bawal yung pagtutulak ng marijuana, droga yan, huhulihin kita, magsi-citizen's arrest ako. Dapat sasabihin mo ang iyong layunin at pakay. Magsi-citizen's arrest ako. Tapos kung nagpahuli naman siya, ang susunod na gagawin mo, didiretso mo siya sa pinakamalapit na police station. Hindi mo siya dapat piitin at sasabihin mo sa kanya, "Lika muna sa bahay ko, doon kita kukulong sa bodega ko muna." Hindi pwedeng ganon. Dapat, Grace, idadalin mo kaagad siya sa pinakamalapit na police station. Pinag-usapan po natin kahapon, attorney, ang due process. Oo. Hindi po ba labag sa due process ang isang citizen's arrest, attorney? Hindi labag sa due process yan. It's a practical consideration ng society para nga magkaroon ng order. Di ba? Because if you are it's your civic duty also na pangalagaan ng katahimikan ng bayan. Pero Grace, kung ang citizen's arrest mo mali at wala namang base at ikaw ay kunyari ay nagsi-citizen's arrest, baka ikaw makasuhan. Unlawful arrest ang tawag doon. At pwede kang makulong up to 30 days at multa na hindi lalampas na 500 pesos lang naman. So, attorney, kailangan ba basahan ng Miranda rights yung aarestuhin ng isang citizen na ma-aresto sa kanya? Dahil hindi naman po lahat ng mga citizens alam itong mga bagay na ito. Oo, tama ka doon. As much as practicable, dapat. Pero minsan talaga, kung nagpupumiglas, at saka yung mga pangkaraniwan na tao, hindi naman alam ang technical na Miranda rights. Kaya nga sabi ng ating batas, daling ka agad sa pulisya, ang pulis. Ang magsasabi ka agad ng kanyang Miranda rights, yung mga merong karapatan para tumahimik at hindi magsalita sapagkat lahat ng sinabi mo dito, pwedeng gamitin sa iyo, laban sa iyo sa korte. Pwede kang kumuha ng abogado. Yung mga ganyan, dapat police na ang magsasabi. So, dapat sa citizen's arrest, syempre, maging maingat tayo, mapanuli Dapat at maingat. diretso sa presinto. Hindi pwede, dali mo muna sa bodega mo, ikulong mo doon. Baka masampahan ka pa ng Unlawful unlawful arrest at illegal detention. Matindi rin ang illegal detention. Walang Tama. bail po yun, di ba? Oo, siyempre, kidnapping yun eh. Oo. Well, anyway, yung napakinggan natin kanina sa balita, sinabi ni Senator Tito Soto, maghinay-hinay tayo kasi baka masyadong may mga armado yung mga taong yan. Tama rin naman yun. At hindi naman si Presidente Duterte naman, sabi naman niya, kung lalaban,
ng patayan at talagang pumupigla, sinabi niya, pwedeng mapatay. That's self-defense. Self-defense. Oo. Oo. So, sinisituate rin ni Presidente Duterte sa doktrina ng self-defense kung sakasakaling mapatay. Hindi na lang yung, nagdodroga ka, ikaw natutulak, ito sa'yo, bang! Hindi gano'n. Dapat huliin mo muna. At kung pumipiglas at mapanganib na at talagang mukhang ikaw mauunahan, ano pa gagawin mo? Self-defense. Ayan. Maraming salamat po, Attorney. Maraming salamat, Attorney Grace. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.